read this, mapatid, in the Amplified Version. Nakikita naman siguro sa inyong Bibles, mapatid, sa King James. But in the Amplified Version, ay ipopost siguro ito. Chapter 3, verse 20. Now, to him who is able to, that is, carry out his purpose and do super abundantly. That's what I like there, mapatid. Sa Amplified Version, he is able to do super abundantly, more than all that we dare ask or think. Higit pa sa kakayanin nating hingiin at isipin. Look at that. Higit pa sa kaya mong isipin, kayang gawin ng Diyos. Higit pa sa kaya mong hingiin, kayang gawin ng Diyos. Infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams. Beyond. According to His power that is worked within us. 21. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. And everyone said, Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. I thought, mapatid, I'm thinking, mapatid, of something pa, mapatid, to a verse to give you. And on me, mapatid, yung akin pong favorite persons. This is our Thanksgiving and anniversary. Atin pong favorite verse, Acts chapter 20, verse 24. Tingnan mo, more. Paul here says, mapatid, but none of these things move me. Amen. Thinking about yung ministering papasukin niya, bonds and affliction, sabi ng Bible, abide in me. Sabi niya, alam ko, huhulihin ako sa Jerusalem, guguluhin ako doon, pakipersecute doon, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, that so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, and that is to testify of the gospel of the grace of God. Tinignan ko rin sa Amplified Version ito, may magandang point dito. But I do not consider my life as something of value or dear to me. I do not consider my life dear, so that I may with joy finish my course. Amen. Iba yung tinatrabaho mo yung trabaho mo, yung ministry mo, yung kurso mo, amen, yung gampanin mo na nakasimangot ka at hindi ka masaya, tayo napipilitan ka lang. Pero iba yung ginagawa mo yun na masayang-masaya ka. Tuwang-tuwa ka at privileged ka. And that is what Paul here is speaking to us. That I might finish my ministry with joy, my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify faithfully of the good news of God's precious and undeserved grace. Woo, hallelujah. Which makes us free of the guilt of sin and grant us eternal life. Praise the Lord, everyone. Hallelujah. That is my favorite verse. Hallelujah. Throughout the book, mapatid. And of course, mapatid, tayo po'y pinagpala ng Panginoon 14 years. Hindi ko na din magsasalita ng ilang mga propositions, mapatid, here. But let me tell you, mapatid, that ang Diyos natin ay naging mabuti sa atin at patuloy pong magiging mabuti sa atin. And I know, amen, I know, and let me tell you this, mapatid, greater things are yet to come. Greater things are still to be done. Just fasten your seatbelts. Amen. Let's go for a ride. Lord Jesus, bless us today, Panginoon. Speak to us, Lord God, as we listen, Lord God, quiet, Panginoon, and openly in the words that will be preached to us in this 14th anniversary, Panginoon, founding anniversary of this church. I know and we know, Lord God, pagpapalain mo po ang bawat sa amin. You would again encourage and strengthen us, Lord God, for us, Panginoon, to be able, Panginoon, to go pa, Panginoon, sa mga nais mo para sa amin at tanggapin, O Diyos, ang mga nakalaan para sa amin. Lord God, hallelujah. Ang blessing mo inariyan, Lord God, help us to say, we are ready for what you have in store for us. And today, Lord God, we say, we are ready. Bless us today. In Jesus' name, we pray. Everyone said, Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. God is good. God bless you. You may be seated. More in 2024.
Praise God. Are you ready na? Handa na kayo? Handa na ba? Praise the Lord. Meron tayong dalawang bisita kanina, pero tinignan ko yung kanilang visitors sa mga kapatid. Sila po ay mga kapatiran. Isa from Pagadian, sino ba yun? Pagadian, isa taga probinsya sila. Pat nakalagay, they are UPC members. Tama po ba ako, mga bisita? Mga members of mamaya natin sa usapin mo. Okay, more in 2024. Are you ready for more? Are you ready for more? Handa na po ba kayo? Amen. Sa marami pang ibibigay ng Panginoon. The Lord has given us much. The Lord has given us things, kapatid, that I could say beyond measure. Higit pa, kapatid, hindi natin maunawaan ang pagpapala ng Panginoon, but He is ready and willing to give us more. And that is what I'm praying for. Lord, help us to serve you better. Panginoon, naglingkod na kami sa iyo for now, as a church for 14 years, but Lord God, help us to serve you much better. Now, mga kapatid, amen, yes, we have our vision, right? Amen, so kailangan po natin ito, meron tayong pananaw. Kasi, mga kapatid, it's not, aside po ni Henry David Thoreau, ako, with vision in mind, it's not what you look at that matters. Hindi yung tinitingnan mo ang mahalaga, masabi ganon, mapatid. It's what you see. Amen. Hindi lang yung tinitingnan mo, kundi kung ano yung nakikita mo. Amen. Praise the Lord. This is a book. Itong titingnan, this is a book. Pero, pag nakita natin kung anong laman ito, this will change our life. It's not just a book. Okay. It's not what you look at that matters, but what you see. Now, let me tell you of a story which I know yung mga kabataan dito ay alam, amen, ang Disneyland, Disney World. Praise the Lord. No? Meron siyang vision. Si Mr. Walt Disney. Okay, yung may-ari. Disneyland, alam na po natin to, talagang kilalang kilala na po sila at napakayaman, billions. Disneyland is a park, is a theme park in Anaheim, California, United States of America. It is the first Disneyland and it was opened on July 17, 1955 by Walt Disney. Kasi Mr. Walt Disney, the man who invented Mickey Mouse. Si Mickey Mouse, hindi pa Mickey Mouse yung pangalan, iba yung pangalan niya. Pero maliit na bubuit. Pero kilalang kilala sa buong mundo, mapatid, at talagang sigat na sigat. In 1966, Mr. Walt Disney announced his intention to build Epcot, an acronym for Experimental Prototype Community of Tomorrow. Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow. So yung projection niya, hindi ngayon, but kung ano yung bukas, kung ano yung mangyayari. It was to be more than a theme park, no more than a theme park, as Disney put it. Sabi niya, the creation of a living blueprint for the future. A living blueprint for the future. Okay? Kaya sabi niya, mapatid, if I remember, sabi sa doon sa anak niya, sa lugar na yon, kanang nabili na malaking lugar, dito lalagay yung mga rides, dito lalagay yung pool, dito lalagay yung dyan. Hindi, wala pa yun. Wala pa yun. Pero dito, mangyayari to, dito magkakaroon ng ganyan, dito. Yun ang nasa vision niya, yun ang nakikita niya. Pero kung literal makita mo, that is pure lupa lang yun. Pero ano yung kanyang nakikita, iba yung vision niya, mapatid. Okay? And this will be an entire new city built from scratch. Wow. Disney died later that year. Namatay siya later that year. Kapatid, so his vision was scaled down and scraped together, all together. Someone said, or someone told his son that after his father died, mabasabi, sayang, ang ganda ng vision pala nung tatay mo, pero hindi niya nakita. Ngayon, ang ganda nitong lugar na ito, yung lahat na ito ay hindi nakita yung ng tatay mo, yung katuparan nito, yung kagandahan nito, ng ganda. Kilalang kilala natin hanggang ngayon, yung Disneyland, yung Disney World. So, ang ganda-ganda ng lugar, talaga lahat ng kabataan nagpupunta dito, nag-enjoy, mga tourists, everyone, talaga sayang, hindi nakita ng tatay mo. Sabi ng anak niya, I'm sorry, you are mistaken. What? You are mistaken. Why? Sapagkat my Father already saw it. My Father already saw it.
Patay na yung tatay mo. Bago na tayo itong mga to, wala na sa tatay mo. But my father saw it. Why? How? In his vision. In his vision. Nakita niya na to. Vision kasi is seeing the end even from the beginning. Dulo na nakikita mo. Nagsisimula ka pa lang. It's, sabi po ni Bill Hybels, it's a picture of the future that produces passion. Vision is a picture of the future that produces passion. Okay? Kahil Gibran said, we are limited kasi not by our abilities, but by our vision. Hindi yung ating mga abilidad ang naglilimita sa atin, kundi yung atin pong nakikita, yung ating pananaw, ano yung atin pong pangarap, ano yung atin pong pangitain. Amen. Vision, look at this, sabi ni Thomas Edison, vision without execution. Execution is a delusion. It's only a delusion. Kung wala pong execution, kung hindi gagawin. Praise God. Another quotation here by Joel Barker says, vision without action is merely a dream. So we have a vision, but are we acting upang makita yon? But vision without action is just merely a dream. Action naman without vision is just passes time. Lumilipas lang, papalipas ng oras. Kasi action ka, kilos ka, wala ka namang vision. But vision with action can change the world. So if we have a vision and then we will act accordingly, we can change this city. We could change the world that we live in. Why? Because, amen, we act according, amen, to what we are seeing. Everybody said, praise the Lord. Amen. Now, what is our vision? What can we see as Gift's future? This is our 14th anniversary, 14th year. But what can we see? What are we seeing now, kapatid? Praise the Lord. Halimbawa, if the Lord tarries, kung magtatagal pang Panginoon sa kanyang pagbabalik, halimbawa, what can we see? Anong mangyayari sa atin 3 years from now? Ano na tayo? Nandito pa rin ba tayo? Ganito pa rin ba tayo? 3 years from now? Or 5 years from now? Nasaan na tayo? Ano na kaya ang mangyayari sa atin? 5 years from now, tagalan natin, 10 years or 15 years from now, kung if the Lord tarries still, amen, nasaan ang Gift Church? Can you see Gift Church worshiping in their own church sanctuary? Amen. Na punong-puno ng taong malaking lugar. Nakikita, amen. Nakikita ba natin yun sa atin pong mga pangarap, sa atin pong mga pananaw? Amen. Amen. Worshiping the Lord. Amen. Masaya po tayo. Kung ang ginagawa natin kanina, nagsasayawan tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon in an air-conditioned, praise the Lord, very beautiful place. Amen. Amen. Na wala nang mapag-parking kasi puno na yung parking ng mga sasakyan ng mga kapatiran. Ano nakikita natin, mapatid? Na yung lugar na yun, hindi na tayo umuupa doon. Tayo pa nga nagpapaupa. Amen. Can you see that? Pwede bang tingnan natin? Pwede kayang gawin ng Panginoon? Kalooban ba na napakayaman ng Panginoon? The Lord is rich. Beyond rich. Amen. Praise the Lord. Kayang-kaya ng Panginoon yun. But ito nga sinasabi, are we ready to receive it? Amen. Are we ready? Kasi, paano niya ibibigyan kung di pa handa? Paano bibigyan ng iPhone si Daniel? Hindi pa siya handa eh. Hindi niya pa kaya yun. Bibigay lang, yung, alam mo na, hindi bibigyan pa ng bagay na maganda o malaki yung isang bata kasi hindi pa siya handa. Kahit sino man, kapatid, kung hindi ka pa handa, amen, hindi pa kaya ibigay na, hindi pa bibigay ng pa. Pero kapag handa ka na, kapag handang-handa na po tayo, mapatid, madali lang sa Panginoon yan. Madali lang yan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So what can we see? Amen. Ang Gift Church, ano tayo magiging, sige, huwag natin habaan, 3 years from now, nasaan na tayo? Ikaw, personally, nasaan ka na kaya 3 years from now? Ano nang buhay mo? If we always do the things that you've always done, we know that, mapatid, according to a quotation from John Maxwell, kung lagi mo ginagawa yung dati mo na ginagawa, lagi mo rin makuha yung dati mo nakukuha. So walang pagbabago mangyayari sa'yo kasi bakit hindi ka magbago eh? Sabihin sa tabi mo, magbago ka kasi para magbago din ang bukas mo. Sabihin sa tabi mo, magbago ka na kasi
Amen. So, amen. Yun lang naman eh. Are we ready for the future? Are we ready? Well, alam natin, mapatid, nagtatalo akin pong puso, akin spirit, mapatid, the message that I'm about to preach to you, that I will preach to you today, mapatid, kasi merong subject, mapatid, in my heart, that is, and there's a song, that subject, mapatid, in my heart, that is, inyo mapatid, sabi ko, magandang ipangaral ito, ituro to. Kaya lang, mapatid, in view, mapatid, of what we are celebrating today, sabi ko, mas okay muna, encourage ko muna ito, mapatid, siguro, by next week, amen, I will be talking, we will be dealing, mapatid, with the time, amen, yung atin pong kapanahunan ngayon. Amen. Praise the Lord. I can see, kasi, the sounds of His coming. Awit na yun, bumalik sa isip ko, mapatid, inawit na natin before, nung nagsisimula pa itong Give Church, amen, inawit ko yun, praise the Lord, at sa aking prayer, sabi ko, I can see the sound of His coming every day. Pero kayo nga, nung yung concert nga pala sa Acts, gano'n, the sound of His coming, so, wow, talagang yun na eh. Kaya nga, siguro, let's prepare, mapatid, ourselves. Okay, for us to see, amen, to be able, mapatid, to realize our vision, we must have a mission. Meron tayong mission. Mission is the core purpose of our organization or our church. Okay? Of any. No, ito. It is the summary of the aims and the core values. Okay? A mission tells us as an organization, a mission tells you what an organization do for customers. Yung mission, ito yung magsasabi kung ano yung ginagawa ng grupo na yan para sa kaniyang mga customers. Okay, it's as a church, sa religious setting, mapatid, what are we doing, amen, for this community? Ano bang ginagawa natin sa mga tao sa paligid? Amen. Are we reaching them? Are we presenting to them God's gifts? Are we presenting or preaching the gospel to them? What are we doing for them? That is our mission. Yan atin pong mission, mapatid. Amen. A mission is any important tasks or a duty that is assigned, allotted, or self-imposed. There are people that is, amen, sa kanya sarili, ginagawa ito, mapatid. Sabi po ni Stephen Covey, which is a very kilalang tao, mapatid ngayon, the most effective way I know to begin with the end in mind, okay, is to develop a personal mission statement. Do we have a mission statement? But let's develop. Try to. Or a philosophy or a creed. It focused on what you want to be. Character, marahil. And to do, that is contributions and achievements, and on the values or principles upon which being and doing are based. So yun po yung kanyang tinatawag na meaning pagdating sa tinatawag na mission. And kilalang kilala itong taong to, very rich. Okay? Hindi na expound ng gusto. But our mission statement is what our church is doing right now. Ano ba yung ginagawa natin ngayon? Kung wala tayong ginagawa, ibig sabihin, wala tayong mission. Pero kung may ginagawa tayo, kung konti lang yung mission natin. Amen. I-appreciate ko muna yung mga ladies natin. Talagang napaka-active. Amen. Amen. Talaga naman, kahit gabi na, kung saan sila, nagbabahay-bahay sila, mapatid, amen, para magkaroon ng cottage prayer. Praise the Lord. Sabi ko sa kanila, pag-pray nyo na lahat ng ladies, kahit wala pang anak, kahit bagong kasal pa lang, kahit piling youth pa lang, sumama sa inyo. At praise the Lord, nagkaroon ng sagot. Bakit? Sumama nga sila sa kanta. Amen. I know how busy they are. Kasi mga nanay, iba talaga ito. But still, amen, si Mami President, alam nga, hindi naman di madali sa kanila dahil may mga edad na rin yan. Amen. Tapos gabi na umuwi. Pero still, ang gawain ng Panginoon ang mahalaga, mapatid. Amen. So palakpakan na nga natin yung atin pong mga ladies. Kasi sa lahat ng churches, mapatid, ladies ang pinakamayaman. Ay, hindi nyo narinig, no? Salamat. Sa lahat ng church, yung ladies ang maraming pera. Yung ladies ang active, ang ibig sabihin. So, pagpalain po tayo sila ng Panginoon. Okay. Ano ito? Ang pangalan, hindi ko kala ito. The call to missions is to love Jesus in such a way that you don't need a specific event
or place to witness, but that from the heart, desiring to see humanity saved. Okay? Dahil sa pagnanais mo na makita yung mga tao maligtas, magkakaroon ka ng personal mission. And we live kasi in every single moment committed to being a witness of the gospel and its transforming power. Praise the Lord. We all, most of us here, has received the gift of the Holy Ghost, right? Amen. Amen. Most of us here, tumanggap na ng Holy Ghost. Kaya yung mga wala pang Holy Ghost, ano pang hinintay mo? Ano pang inaantay mo kung wala ka pang Holy Ghost? And yun ang dapat pakabisihan mo. Paano ko ma-receive ang Holy Ghost? Hindi kung ano naman mga bagay pagkakabisihan mo. Yun ang pangarapin mo, makareceive ka ng Holy Ghost. Amen. So, mapatid lahat tayo tumanggap ng Holy Ghost. Ano sabi ni Jesus? You shall receive what? Power. After that, the Holy Ghost has come upon you. Amen. At kayo po'y magiging saksi ng Panginoon pagtanggap niya ng Holy Ghost. So you are all witnesses. We are all here witnesses. Lalo yung mga may Holy Ghost. So what are we doing? What is our mission? Praise the Lord. Matthew chapter 28, the Lord Jesus said, the Bible tells us, Jesus came up to them and said to them, all authority, all power, reading in the Amplified Version, that is absolute rule, in heaven or on earth has been given to me. Sabi ng Panginoon, go ye therefore, talking to the apostles and the disciples, go ye therefore and make disciples of all nations. Make disciples. Amen. So hindi lang basta teach them, hindi lang basta share to them, but make them disciples. Amen. That is one of our goals, to make everyone a disciple. Amen. You must have a spirit like that. That is to help the people learn of me, believe in me, and obey my words. And baptizing them in the name of the, according to Matthew 28:19, my Father and the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you, and lo, I am with you always. Praise the Lord, remaining with you perpetually, regardless of circumstances, mga kapatid, at iba't ibang sitwasyon, even unto the end of the age, unto the end of the world. Everybody said, praise the Lord. If we have a vision, we must also have a vision. Ano yung atin pong ginagawa? What does our vision tells us to be? We shall be a grace abounding Christian fellowship that everyone would want to join and be a part of. Praise the Lord. Yun ang nakikita natin. Isang grace abounding fellowship na lahat ay gugustuhin na mag-join o mag-join na makisama sa atin, mag-fellowship sa atin, at gugustuhin maging member. Be a part of us. Is that a good vision? Maganda bang vision yan, mapatid? That is what we are praying for. That is impossible thing sa ating sarili, imposible. But with the Lord, nothing is impossible. How could we do that? We must, kung tutuloy natin yan, mapatid, we'll be seeking and saving God's lost children here in Pasay City, discipling them. Medyo hindi na updated yan, mapatid, yung nakasulat dyan. Di-update ko lang. Aabutin natin sila, hanapin natin sila, ligtas natin, and then we will disciple them, praise the Lord, and give to them God's gifts. Okay? Amen. Yung mga kaloob ng Panginoon, at sila po, mapatid ko, ay magiging mga missionary din, mapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So those are our goals. Gawin natin goals. We must have a goal. Anong goal natin ngayon, mapatid? A goal or an objective, ito po isang ideya na kung saan ito po yung ninasa natin sa darating na panahon, maging resulta, amen, na atin pong paggawa. Amen. Ang atin pong mga nakikita, anong mga plano po natin, at tayo po ay nag-commit upang ma-achieve yun, that is our goal. Okay? People endeavor to reach goals within a finite time by setting deadlines. Okay, may bibilisan ko na to. How can we define our goals? First, let's consider what we want to achieve. Ano bang gusto nating makuha at magawa? Okay? And then commit to it. Commit to it. Kung anong gusto mo makuha, anong gusto mo magawa, commit to it. First, identify it. Alamin mo, you can write it down. Amen. Clearly, kaya nga nilalagay natin mapatid sa para mababasa natin. Mas maganda yun pag may nababasa ka. Amen. Amen. Meron kang nag-goal na ganyan, meron kang nagdi-dream, may ng magandang bagay, pagpagising niya, pag dimuhat ang mata niya, nandun sa kanya harapan. Nakasulat, nakadikit.
Kaya magpupurso siya doon. Pagpunta niya sa isang lugar, bago siya lumabas ng pinto, may nakasulat doon. This is your goal. This is what you want to do. Nagpapaalala sa kanya. So, it's a nice pattern. Now, set smart. Sabihin natin, smart. Hindi yung telepono. No? Set smart. Ano yan? Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound goals. SMART. S, specific goals. Specify kung ano yung goal mo. Then, it must be measurable. Talaga maabot. Hindi naman yung sobrang hirap. Yung talaga imposible, no? At least let it be measurable. And let it be attainable. Talaga makukuha. Magagawa. Hindi imposible. And then relevant. Talagang sa panahon, napapanahon at okay, kailangan. And also, let it be time-bound. Time-bound, may panahon. So, titignan natin pong goal rito mamaya, mapatid. With that smart na idea. Okay? Amen. So, write it down. Goals that motivate, it will motivate you, and write them down to make them feel tangible. Mas maganda. Isulat mo, mapatid, para talagang tangible siya. Talagang nakikita mo siya, talagang mahawakan mo pa. Kasi nakasulat siya, mapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. I'm speaking to you, mapatid, as, amen. Kasi I'm looking forward, 3 years from now, 5 years from now, ano tayo magiging. So we must do this. Amen. Now, hindi ibig sabihin na nakalimutan natin yung pagbabalik ng Panginoon. No. Next week nga, yun ang plano kong preaching eh. Kung loloobin ng Panginoon. Amen. Amen. Sa end times. Okay? So, but still, let's set goals. Amen. Let's set plans. A goal is roughly similar to a purpose or aim, and anticipate the results which guides our reaction. Okay, now, sabi po ni, another quotation, Benjamin E. Mays, it must be borne in mind that the tragedy of life doesn't lie in not reaching your goal. Hindi tragedy na hindi mo naabot yung goal. But, the tragedy lies in having no goals to reach. Mas problema yung wala kang gustong abutin. Hindi mo naabot yung gusto mong abutin, okay lang yun. At least you tried. May binanggit ka, it sets high goals. Maglagay kayo ng mataas na goal. Yung talagang parang napakahirap. At least mag-set ka ng mataas. Try to reach it. Hindi mo man maabot, mataas na narating mo. Kasi bakit pinipilit mo abutin yung mataas eh? Kesa naman mag-set ka ng sobrang baba na naaabot mo. Kasi bakit? Hindi ka naangat. Hanggang doon ka lang sa ilalim. Kasi bakit? Yun na, naabot mo na yun. Ano ka na nag-o-okay ka na doon. Nakakontento ka na ron eh. Kasi bakit? Naabot mo eh. Dito lang. Okay na to. No? So, walang magbabago sa buhay mo, kapatid. Amen. So, ganoon din tayo sa goal natin. Meron tayong goal. Ano nga yung goal natin dito? 100 souls every year. Okay? Titingnan natin yan mamaya, kapatid. Okay. Now, 100 souls every year. Balikan natin ng smart. Is that specific? Specific, 100 souls. Hindi 102. Hindi 104. 100 sakto. Anong 100? Souls. Mga kaluluwa. Hindi hindi nagmumulto na kaluluwa. Hindi yun. Yung mga kaluluwa yung tao. Amen. 100 souls. That is specific. Is that measurable? Yung nga, maabot. Is that measurable? 100 souls. Praise the Lord. Yung nga, may sukat siya. Amen. Is that attainable? Yes, it is. Sabi natin, yes, it is. Yes, it is. How? Each one, reach one. Amen. Kung ilan attendance natin ngayon, sabi natin kung 50 tayo, so each one, reach one. Next week, 100 na agad tayo. Simple lang yun. It is attainable. Amen. So, sabi mo, simple lang pala yun. Oh. Each one, reach one. Magdala ka lang, magdadala rin ako. Sabi mo sa tabi mo, magdala ka ng isa. Magdadala rin ako ng isa. Oh, tapos, kung 50 tayo, 100 agad next week. So, attainable. Attainable. It is relevant. Siyempre naman, talaga namang napapanahon talaga yan. Amen. It is relevant. Ito po ay kinakailangan po talaga natin. At talagang ito po ay kailangan.
napapanahon ng lahat. Everybody said, praise the Lord. Napakahalaga na yan. It is it? Praise the Lord. Time-bound? Yes, specific. 1 year. February pa lang, we still have ilang months? 11 months pa para maabot yung 100 members. Pero sabi ko sa ministers, mapatid, nung nakaraan, ng meeting namin, yung 100 souls, hindi kayo kasama doon. Hindi kayo kasama. Much better, yung 100 souls, hindi naman tatanggihan natin yung mga kapatiran ng magsisimba rito at gustong dito na sa atin. Hindi yun. Hindi natin tatanggihan sila, mapatid. Praise the Lord. Amen. Pero mas better, ipag-pray natin, yung dito natin mako-convert. Dito mababaptize. Bisita talagang dadali natin dito. Amen. Praise the Lord, everyone. I can see, mapatid, yung mga talagang dito natin nabaptize, grabe yung faithfulness nila sa atin. At talaga nandito sa gawain ng talagang matibay. Amen. Pero yung mga napunta lang dito saglit, maya lang, wala na uli. Praise the Lord, hindi na-specify ng gusto yan. Okay. It is smart. Our goal is smart. Can you say amen to that? Okay. It is also our purpose. A purpose is the end for which something is done. Ano bang layunin natin sa ginagawa po natin yan? Okay? It is created for which it exists. Okay? And it's a part of the topic of intentionality and goal-seeking behavior. Ano ba yung layunin mo? Bakit natin ginagawa ito? Ano yung purpose natin? Okay? Well, hindi na ako magtagal, mapatid. We all know at matagal na natin pong in-exercise at may pinapag-focusan ang ating pong 5 major purposes ng church. There is at least 5 major purposes ng church in which pinapractice natin yan and weekly atin po itong in-specify, binibigyan ng pansin, binibigyan diin. First is, anong first purpose? Worship. Binatin, worship. We all are created to worship the Lord. Lahat ng tao nilikha ng Diyos para may magsamba sa Kanya. Amen. Amen. Pero listen, kahit wala ka, may sumasamba sa Diyos. Mawala sa Diyos kung hindi mo siya sambahin. Pero much better, I would encourage you, much better, practice worshiping the Lord. Try worshiping the Lord para sa iyong kapakinabangan din, mapatid. Amen. Hindi tayo dapat maglalaki sa Panginoon. Kahit wala ka dito, may nagwo-worship sa Panginoon. Amen. Multitudes of angels are worshiping Him. Mapatid na, walang tigil. Hallelujah. So, wala tayong dapat ipagmalaki. Blessing na nga, tinawag ka ng Diyos. Yeah. Kasi bakit? This is just reality, no? Kung hindi Diyos ang sinasamba mo, natural, sumasamba ka sa kabila. In one way or the other, you are worshiping, amen, the enemy of God. Yeah. Amen, that is true. Kung hindi Diyos ang sinasamba mo, sino sinasamba mo? If you are sinning, literally mapatid, if you are doing things your ways, doing things worldly things, you are serving and worshiping the God of this world. And who is the God of this world? Satan is the God of this world. Amen. Diba? Diba in-offer ni Satan yung mundo sa Panginoon? Diba sa temptation, sabi niya, Jesus, kung ako'y sasambahin mo, I will give to you lahat na nakikita mo. Kasi napahiya na siya nung sinasabi, gawin mong tinapay itong bato. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng kinakain ng tao. Praise the Lord, everyone. Man shall not live by bread alone. Hindi lang tinapay, hindi lang pagkain yan. Ang kinakailangan din tao sa salita ng tao. Hindi na pahiya si Satan doon. So pinakita ni Satan yung mga magandang kaharian. Sabi na, sambahin mo lang ako, bibigay ko sa lahat sa yan. How could he offer the world to Jesus kung hindi kanya ng mundo? Paano niya may offer yun? Hindi naman kanya. Bagay, gano'n naman talaga yung demonyo. Madaya. Kahit hindi kanya inaangkin. But it is given to him because of a man's sin. Na nagkasala ang tao. Literally, napunta sa kanya yung mundo. Amen. So, kapatid, kapag ang tao, hindi Diyos ang sinasamba, ang mundo lang, okay, so, it follows. Okay, palagpakan muna natin ang Panginoon. Ito ang akin po. Worship, first purpose natin. Next is fellowship.
Mas magandang nag-worship po tayo meron po tayong kasama. Amen. Masaya ba kayo ngayon? Masaya ba kayo ngayon, mapatid? Kahit nagugutom na kayo, mapatid, maya mabubusog din kayo. Amen. Masaya kayo kasi nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen. Fellowship. It's a wonderful thing, mapatid. So, that is membership. And next, mapatid, purpose is discipleship. The Lord said, go to all the world and disciple them. Discipleship. That is, mapatid, teach them. Let them know and understand. And remember, all those things that I have taught you, sabi ng Panginoon. So, meron tayong ganyan, maturity, Bible studies. Mapatid. Next is service or ministry. Paglilingkod. We are also made to serve. What is your ministry now? Ano bang ginagawa mo na ngayon? You have been given by God gifts and talents and abilities. Amen. The Lord, lahat tayo may shape. Lahat tayo may shape. I remember nung tinuro ko to, way back before, mapatid. Lahat tayo may shape. Meron tayong spiritual gift kung meron kang spirito ng Diyos. Amen. How can you have a spiritual gift kung wala ka namang Holy Ghost? What you only have is a talent, but not a spiritual gift. Kasi bakit? Wala kang spirit, paano ka mag-spiritual gift? Amen. So, spiritual gifts. Next is H, heart. Yun yung puso. Yan yung mabigat sa'yo, mapatid. Yan yung mapatid ko. Passion. Okay, yung heart. And then abilities. Meron tayong abilidad lahat. Next is P, personality. Meron tayong kanya-kanyang personality. Iba-iba yung personalidad natin. At throughout the 14 years, ang dami ng personalidad na akin pong nakaharap dito sa church na ito. Amen. Yung iba wala na dito. Yung iba nandito pa rin. Yung iba nagpapatuloy. Amen. So ganun din. Makakaharap tayong tao, iba't iba. Hindi lahat ng tao gugustuhin mong makaharap. Bakit? Iba yung personalidad niya sa iyo eh. Amen? But it is not right to judge them. Kasi bakit? They are also God's creations and the Lord, mapatid, has allowed, mapatid, him or her, mapatid, to come to you. Next, we must have our ministries. Alamin mo kung ano ang ministeryong para sa iyo. Sa church na ito, we are open. Amen, for ministry. Kaya nga, ang dami nating mga ministries dito. Hindi lamang po tayo merong departments, LA Men's Youth. Meron din tayong mga ministries, classes, teachers, amen, at iba-iba pang mga ministry na pwede nating gampanan, amen, para sa gawain ng Panginoon. Kasi kung hindi mo pa nagagawa yung ministeryong para sa iyo, may kulang sa buhay mo. Sa ayaw mo man at sa gusto, kapatid, siyempre, pero talagang hahanapin ang puso mo. Kasi bakit? Meron kang disenyo na hindi mo pa nagagawa. Okay, alamin mo na yan. Hallelujah. Last, missions or evangelism. That is the 5 purposes of the church. Kaya nga, every 4th week, 4th Sunday, amen, meron tayong drive dito na after ng morning service, kain, of course, kakain, kailangan din natin kumain eh. Kakain po tayo, and then and then lalabas tayo, magbibigay ng tracts, at nung nakaraan, mapatid, ginawa na yan. Amen, pero hindi pa natin makita yung resulta niyan kasi hindi naman basta-basta eh. Pag nagtanim ka, hindi bukas tumubo na agad. Nagtatanim, dapat muna tayong magtanim. Dati ang dami na nating tanim, mapatid, pero yung iba siguro doon ay alam niyo naman, hindi lahat ng tanim ay bumubunga ng maayos, tumutubo ng maayos. Okay, yung iba tumubo, pero ang daming dawag na tumubo agad kaya namatay. Kaya inaalagaan yung tanim. Amen. Sa palengke ng Pasay, mapatid, ang dami nating tanim niya sa Libertad. Nag-evangelism tayo dyan, nag-tracts distribution tayo dyan. Amen, may mga child evangelism tayo, pero nasa na sila ngayon, mapatid? Think of it, mapatid, as just investments. At ngayon, magsimula ulit tayo, mapatid. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Sabihin natin, OSE! OSE! Ano yung OSE? 100 souls every year. OHSEY. Maging watchword natin yan. OSE! Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, for this, ang target natin is, hindi to be rich, it follows. Ang target natin, ang goal natin is souls. Sabi natin, souls. Amen. So, yung mga letters na yun, bibigyan natin ng definition ng mabilis. Mabilis. Okay, nakikita ko naman yung mga pagkain na dyan sa labas. Pero don't worry. Mabubusog tayo mamaya. Soul. Sabi na S-O-U-L. First, mapatid. So that is our target. And that is who you are.
Amen. The Lord breathed unto man's nostrils, and man became a living soul. You are a living soul. Listen, there is no dead soul. A soul is alive. You are a living soul. Amen. Walang kaluluwang patay. Eh bakit sabi, di ba, may mga, ano yung nagmumulto? Hindi kaluluwa na namatay yun. Devils yun, demonyo yung mga yun. Nagpanggap lang na kaluluwa nung namatay. Kinopya yung kanyang ugali, kinopya yung boses niya, yung itsura niya, pero hindi siya yun. That is the spirit of the enemy. Amen. Demonyo yun. Lahat na, it is appointed unto man once to die, after that is the judgment. Nandun lang siya. Hindi yun lumakit na lupa. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Hindi, pastor, kasi siya talaga. Oo nga, demonyo nga kasi. Kaya nga, alam nyo, yung nung namatay si Moses, Diyos ang naglibing kay Moses. So, isang point to. Diyos ang naglibing kay Moses. Tinago siya ng Panginoon. Kasi bakit? Gusto ng demonyo agawin yung kawalidad ni Moses, yung quality. Kasi bakit? Para magmulto kunyari, magsabing ganito, ganyan, at susunod ang tao. Kasi Moses was considered as the friend of God. Amen. So kapag may Moses na multo, talaga maniniwalang buong Israel. We are children of Moses. Amen. So kaya tinago ng Panginoon yung pagkatao ng kapatid, yung tao, yung quality Moses. Praise the Lord, everyone. The spirit ni Moses. Praise the Lord. That is according to the Bible. Anong point ko dito, kapatid? Kapag ang isang mananampalataya ay namatay, nakatago siya sa presensya ng Panginoon. Walang nagmumultong puspos ng Holy Ghost nung namatay. Nangangarap nga ako na magmulto yung tatay ko sa akin. Kasi lumaki akong 6 years old pa lang ako, namatay yung tatay ko. Kaya lumaki akong walang tatay. Sabi ko, ang alam ko lang sa tatay, kung naalala ko lang sa kanya, yung isang araw na ako'y dinampot niya sa kamay at habang buhat-buhat, pinapalo sa puwet. Si bakit? Ang tigas ng ulo ko ng bata. Doon sa lugar namin. Si bakit? Naglalaro ako doon sa kalye, may mga dumadaan sasakyan. So yun, hindi mawala sa isip ko yun. Pero yung after that, actually, naalala ko, nung nakaburo yung tatay ko, nagmarkila pa ako ng bike, nagbabike ako sa kalye. Bata eh. So, sabi ko, ano kayo gusto magmulto yung tatay, gusto akong magpakita. Pero hindi. Hanggang ngayon kasi bakit? Puspos siya ng Holy Ghost nung namatay. Bago siya binawian ng buhay sa Makati Medical Center, pinag-pray niya pa yung lahat ng pasyente sa paligid. Amen. Nanay ko, baby Christian pa si nanay nun. Kaya hindi makapag-pray si nanay. Baby Christian eh. So, yung tatay ko pa nag-pray, naghihingalo. Praise the Lord. So, anong point doon? Ang dami, wala akong alam talaga na isang kapatiran na nagmumulto. Si bakit? Nasa kamay ng Panginoon ang kanilang pong Espiritu. Amen. Bakit may mga multo, Pastor? Yun nga, hindi, may access ang kaaway sa kanila. I could say simply because they are not born again. They do not belong to Jesus Christ. Amen. O, paaring yan eh, baka ngayon nyo lang narinig, mga kapatid. But that is what the Bible says. Amen. Okay, nasa bakod. Layo na. Souls. Yun ang target natin. Okay, i-define lang natin, mapatid. Souls. First, we must be, and this is our target, a soul that is submissive. And for that, para yan ay magkaroon of time, makarisa yan ganyan, you also must be submissive. Amen. It is the condition of submitting to a spouse legitimate influence or one's superior or superiors. Pagpapasakop, submission. Deference implies, I'm reading from the Wikipedia, a yielding or submitting to the judgment of a recognized superior out of respect and reverence. Bilang paggalang mo sa leader mo, you will submit yourself. Amen. Amen. Submission is not in the bowing of heads or knees, but in the humbling of your whole being. Hindi lang yung pagyuyuko kung gano'n, yung automatic na sasabi. No, but in the humbling of your buong pagkatao.
William P. Young says, submission is not about authority. It is not about obedience. But it is all about relationships of love and respect. Because you love your leader and you respect your leader, you will submit yourself to him. Because so, kaya bakit ito sinasabi sa ating gawin natin? Kasi, paano tayo makapag-reach ng ganong klaseng tao kung tayo mismo hindi ganon? Kasi kung ano yung makita ng mga tao sa atin, yun, alam nila yun ang tama, di ba? Narinig niyo ba yung salita? Kung ano ang ginagawa ng matanda sa mata ng bata, ito ay tama. Kaya tayo dapat maging halimbawa. Sa mata ng bagong convert o ng bisita pa lang, kung anong nakita sa ating matatanda na sa Panginoon, ay inisip mo, ganun pala. Dapat ganun pala. Praise the Lord! Amen, praise the Lord! Pero, nagpipray si pastor, bakit may bakit may ginagawa doon? Praise the Lord. Okay, sana. Submission. True strength lies in submission, which permits one to dictate or dedicate his life through devotions to something beyond himself, according to Henry Miller. So, ang submission is a great subject for us to deal with, mapatid. The Bible tells us, 1 Corinthians chapter 16, verse 16, again, this is in the Amplified Version, to be subject to such leaders, that is treating them with courtesy and respect. Okay? And to everyone who helps in the work and labors for the benefit of yourself in the church. Dahil sabi ng King James Version, that you submit yourself unto such, such yung mga leaders. Okay? It's Paul yan, mapatid. And to everyone that helpeth with us and laborers, yung mga naglilingkod. Salamat, meron pong binati natin mapatid pong mga ministers dito. Marami karamihan sa kanila mga kasama ko na matatagal na naglilingkod mapatid sa Panginoon. Amen, nagsiserve as ministers sa church na to. Yung iba baguhan pa lamang. But they are helping us, mapatid tayo, kami po yung magkatulong, magkatuwang sa gawain ng Panginoon para sa pakikatitibay. I know, ang dami pang mga potentials dito. Ang dami pang nakitang potentials. I know, marami pong gagamitin ng Panginoon, mapatid. Amen. Everybody said, praise the Lord. Hindi na ko alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Kasi, before, in my experience, mapatid, meron pong mga naging workers ng tayo noon, before pa sa Laguna, mapatid, na hindi ko kakalain, magiging pastor pala. Amen. Sa biyaya ng Panginoon, 6 ang pastor na lumabas doon sa pastorate ko doon sa Laguna, mapatid. Although, hindi po lahat sila nasa ministry kasi yung isa doon ay nawala na talaga. Hindi ko alam kung nasa na siya. Pero yung isa nasa US, mapatid, si Pastor Ramil, nagmi-minister din doon. At yung 4, mapatid, active na gumagawa sa gawain ng Panginoon. At natutuwa ako sa kanila. Bakit? Mas malalaki pa yung kongregasyon nila kaysa sa akin ngayon. At may sarili na silang church. Praise the Lord. Mainggit ba ako? Hindi. Bakit? Hindi ako mainggit sa kanila. Bakit? Ako nga nag-mold sa kanila para maging ganun sila. Di ba masaya po tayo? Kaya nakikita ko, kung doon nga sa dulo ng Laguna, nagawa ng Panginoon yun sa ating pong ministeryo, dito pa sa Pasay. Kaya ako naniniwala, mapatid, may mga pastor na tatayo dito. Meron pong mga evangelistang tatayo dito sa church natin. And I am literally praying for a soul winner to be raised up here in this church. I'm literally praying for prayer warriors sa church na ito. Amen. Kasi bakit? Karamihan, mapatid ko, sa mga atin pong, mapatid, hindi sila able talaga, nasa Laguna, mapatid, mga probinsyano, pero ginagamit sila ng Panginoon ngayon, mapatid, hindi. Amen. Pero dito sa syudad ng Pasay, hindi basta. Amen. Pagpapalain at gagamitin tayo ng Panginoon. Just be submitted, amen, to proper authorities. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang dami pang mga verses na gusto kong sabihin sa inyo, mapatid. First, Ephesians 5:22, James 4:7, ilan pa, magitin. Hebrews chapter 13, verse 7, pakalagay ngayon, Hebrews 13:7. 17 pala. Hebrews 13:17. Obey them that have rule over you, and submit yourselves. Obey and submit. For what? They watch over your souls. Kami po'y nagbabantay sa inyong mga kaluluwa. Amen. That parang kami po yung magbibigay sulit sa Panginoon, that we must give account. Amen. Upang aming obey the ministry, that we may do this with joy and not with grief. Why? If a minister will do it with grief, it is not profitable for you, for the brethren.
Hindi kapakipakinabang sa mga kapatiran kapag yung pastor nila napipilitan na lang. Kapag yung leader na nangunguna sa kanila, napipilitan na lang, ginagawa na lang ito dahil pero napipilitan, hirap na. Amen. Kasi bakit? Maraming pasaway. Pero wala nang pasaway dito ngayon. Praise the Lord! Praise the Lord! Uy! Wala nang pasaway dito ngayon. Nag-alisan na. Amen. At naniniwala po na dyan, kapatid. Okay, tuloy ko na ito. Bilisan ko na. Is this true? Okay, ako. Wala na pala. Wala na oras. Obedient. Obedient. Obedience is a form of social influence in which a person yields to explicit instructions, order from an authority figure. Binasa natin kanina, obey them. Yan. First, Hebrews 13:7, obey them that have rule over you and submit yourselves. Sumunod at magpasakop. Amen. Para sa inyong kapagpapala din yan, mapatid. Okay, 1 Samuel 15:22-23, babasahin nyo lang yan, mapatid. At nananonoto sa obedience is the foundation of every great achievement. It is the foundation of every great achievement. When it comes to teaching, God doesn't require your perfection, but He does require your obedience. Hindi nire-require ng Diyos yung perfection mo na hindi ka na magkakamal, no. Ang nire-require niya lang yung pagsunod mo. Why? Obedience is better than sacrifice. It is better than sacrifice. Tend to hearken than the fat of rams. Sabi ni Samuel, mapatid, kay Saul. Yung pagsunod, mas maganda. Nag-aalay ka nga, hindi ka naman sumunod. Simple lang, utos ng Diyos, hindi mo sinunod. Gumawa ka ng ibang kapamaraanan. Gumawa ka ng ibang way, ibang sistema. Praise the Lord. Ganyan ang tao madalas, mapatid. But, amen. Peter and the apostles said, Acts chapter 5 verse 29, maganda to. Peter and the other apostles answered them and said, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. Ginawa ng church na ito yan dati. We obeyed God. The Lord said, do not neglect, amen, the fellowship. Amen. Hebrews chapter, ano nga yun? Chapter 10 verse 25. Do not neglect the assembling of yourselves together as the manner of some is, but exhorting one another so much the more as you see the day approaching. That is according to Hebrews chapter 10. Ibig sabihin sa Tagalog, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon. Sa madalas salita, magsimba sa araw ng simba. Dumating ang pandemic. Bawal lumabas. Pati church, pinatigil. Di ba? Amen? History natin yan. History natin yan. Pero sumunod din naman tayo. Utos ng gobyerno yan eh. Nagkaroon tayo ng online service, di ba? Nag-online worship din tayo. Kaya lang mahirap mag-worship online eh. Nakatingin ka, praise the Lord! Amen! Amen! Praise the Lord! Biglang may kakatok. Nakipagkwento ka na doon. Nakalimutan na. Nag-church ka nga pala. Ay, yung luto yung sinain ko. Ay, yung niluluto. Nag-online service ka. Nagsisimba ka. Umiyak si bata, okay, may naalala, ay, may binili ka muna sa labas. Nasa service ka. So, hindi tama, di ba? We ought to obey God rather. Kaya nga, sa madalit salita, mapatid, dito sa church na to, ilang beses lang tayo nag-online. Kahit bawal, nandito tayo. Kaya nga isang araw, di ba, may mga taga-barangay dito, pumunta dyan, oh. Nasa service, nagpipris na ako noon. May mga taga-barangay nandyan. Sabi ko, pinapakiramdaman natin kung ano gagawin. Pero ano sabi? Ingat lang po kayo. Sige lang po, tuloy niyo. Hindi nila we ought to obey God rather than men. Amen. Okay, lumipas na yung panahon na yun, mapatid. At pinagpala po tayo ng Panginoon sa kanyang bagay. Mabilis na. Letter U sa soul is unite. We must present first, reach souls that are submissive and souls that are obedient and souls that can unite themselves to us. Praise God. American, sabi po ni Henry Ford, kilala niyo si Ford? Henry Ford, yung may-ari ng Ford na sasakyan. Coming together is the beginning.
Amen. Keeping together is progress. But working together is success. Amen. Tayo pinagtipon-tipon na, it is the beginning. Nagpapanatili tayo, it is progress. But yung working together, mapatid, will be our success. Praise the Lord, everyone. Ang dami pang mga pwede kong sabihin sa inyo, mapatid. We must endeavor to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. May kwento ako, mapatid, ng mabilis. May isang tatay, binigyan niya, mapatid, ng tag 20 stick yung kanyang mga anak at sabi, sige, baliin niya yung mga yan. So, binali ng mga anak, tuwan-tuwa. Binali ng mga anak nila. Yung stick, ang bilis lang nila nabali. Sa isang binali ng tag 20 silang stick. Okay. So, paunahan sila. Nagtatalo pa. Mas nauna ako sa'yo. Tao na pa. 4 na anak niya. Okay, sabi, okay, good. Bali niya na. Okay, binigyan na uli sila ng 20 stick na magkatali. Sabi, sige, baliin niyo yan. Nang hindi niyo iisa-isain. Yung magkakasama. Pahirapan silang hindi nila nabali. So bakit? Magkakasama yung stick. Magkakasama kasi yung sticks. Nung magkakahiwalay, ang dali lang baliin. Magkakahiwalay eh. Amen. Pero nung magkakadikit, kahit madali lang baliin yun nung magkakahiwalay, pero nung nagkadikit-dikit, yung 20 stick, ang hira, hindi nila nabali. That is unity. Pag magkakahiwalay-hiwalay tayo, mapatid, walang mangyayari talaga sa madali tayong masisira. In unity, there is victory. Amen. Everyone say praise the Lord. Magtatagumpay po tayo kung tayo po'y nagkakaisa. Pero kung hiwa-hiwalay po tayo, tayo po'y mapapahamak. Amen. Think about this, mapatid. Even in sabi natin, yung disobedience to God, when the people unite, they can do anything. Genesis chapter 6. Okay? This is after the flood. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong lumayo, huwag kayong magkalat. Magkalat kayo, sabi ng pang-instruction ng Panginoon. Pero hindi, magsama-sama tayo dito. Sabi ni Nimrod, magtayo tayo ng tore na aabot sa langit. Kasi according to umabot doon yung tubig sa baha, nung baha. So sabi, abot tayo ng langit para meron tayong pupuntahan. Sabi ng Panginoon, hindi ko na pababahain, di ba? Sabi ng Panginoon, meron na siyang binigay na rainbow na tanda na hindi niya na uli gugunawin ang mundo sa magitan ng tubig. Yun yung tanda, yung rainbow. Amen. Kita, yung pati rainbow ngayon, ginawa ng simbolo ng mga bading. Talagang, grabe talaga mga andemonyo eh. Pati yung gawa ng Diyos, tanda ng Diyos, ginawa ng iangkin na rin sa kanila. Di ba? Sorry. Wala yan sa ano ko. Pero, may tandaan na nga eh. Pero sabi ni Nimrod, hindi. Baka bumaha uli. Gumawa sila. Ano ginawa ng Panginoon? Dahil, sabi ng Genesis chapter 6, because the people are one, nothing that they have imagined to do is impossible for them to do. Dahil nagkakaisa ang mga tao, lahat ng maisip nila, magagawa nila. Even in yung disobedience to God itself. And yet, magagawa pa rin nila kasi nga, bakit? Nagkakaisa sila eh. At umabot na yung mataas na rin nagawa nila sa tore. Kasi bakit? Isa lang ang lingwahe that time eh. Amen. Nagkakaintindihan kasi sila. Amen. So anong ginawa ng Diyos? Di ginulo ng Diyos ang language nila. Pero ano sabi ng Bible mo? Genesis chapter 6. Let us go down and confound their language. Kapag ang tao ay nagkakaisa, bababa ang Diyos. Para it's either to honor them, to bless them, or to destroy them. So ngayon, kung tayo po'y magkakaisa na magpuri at sumamba sa Panginoon, pwedeng bababa ang Panginoon at kasama na natin ang Panginoon, mapatid, ngayon upang tayo pagpalain niya to honor, mapatid, Lord God, hallelujah, hindi lamang po 14 years ang nais namin, kung hindi ka pababalik pa, patagalin mo po kami at palaguin mo pa kami at magkakaisa kami, Panginoon, upang magawa ang bagay na yan. Everybody said, praise the Lord. Everybody said, thank you, Jesus. Worship the Lord. Once again, mapatid. Tatapos na po tayo. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians chapter 4 verse 3 and verse 11 to 13 tells us, and He gave some apostles and some prophets and some pastors and some evangelists and some teachers and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Para saan ang fivefold ministry? For the perfecting of the saints. Katitibay at pagiging matuwid, mapatid ng lahat ng mga kapatid.
apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ, the church. Till hanggang kailan? Till we all come in the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. United, we must be. Salamat, nagkakaisa po tayo. At ngayon meron po tayong pagkakaisa nga, mapatid. Pagkakaisahan nga, sa darating po na every fourth week, mag-evangelism po tayo sa paligid, mag-contact tayo ng mga home Bible studies. Amen. Kahit nasa bahay kayo, pwede kayo mag-contact ng Bible studies. Meron kayong internet, di ba? Meron kayong cellphone. Ang dami yung pwedeng ma-share ng Word of God. Amen. Acts 2:38. Amen. Ang dami yung pwedeng gawin sa FB nyo, sa account ninyo, mapatid. Amen. Para sa gawain ng Panginoon. Amen. Pwede kayong mag-invite. Ang dami yung friends eh. Di mag-invite kayo. Hindi mag-TikTok kayo dyan. Kung anong gagawin nyo, mapatid. Sabi ng isang pa, pwede naman kayo mag-TikTok. Pero ang gagawin nyo, presentation ng Word of God. Amen. Yung kagandahan ng salita ng Panginoon. Amen. Okay. United. Can we be united? Last. Soul. If we are praying and we're working towards a soul that is submissive, obedient, and willing to unite themselves, let us pray and work for loving souls. And you must also be loving souls. Loving a soul. First John chapter 4, verse 7 and 8. Beloved, let us love one another. Amen. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God, and he that knoweth not God, he that loveth not knoweth not God. For what? God is love. Let's all stand. Hindi ko na-expound ng gusto ito, kapatid. As you stand, worship the Lord first. In our 14th year, let me read these verses, mapatid, maging payo sa atin, and we will end this. 1 Corinthians 15:58 says, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast and immovable, always excelling in the work of the Lord, that is always doing your best and doing more that is needed, higit pa sa kailangan. Being aware continually that your labor, kahit pagod na kayo, your labor in the Lord is not futile. It's not wasted. Amen. It's not in vain. Tandaan niyo yan, Gift Church. Your labor is not in vain. Amen. Yung mga ginagawa natin, hindi walang kabuluhan yan. Amen. Ito po ay makabuluhan at mahalaga sa harapan ng Panginoon. Colossians 2:6 and 7 said, therefore, as ye have received Christ Jesus the Lord, walk in unity nga with Him. Pakita natin po yung quality, character ng Panginoon. Having been deeply rooted in Him and now being continually built up in Him, becoming increasingly more, establish your faith just as you were taught. Amen. Kung paano kayong tinuruan, pagtibay, establish niyo ang inyong pananampalataya, and with an overflowing gratitude in the Lord. Amen. Pasalamat po tayo sa atin pong dakilas continually. Last verse, Colossians chapter 3, verse 12 to 17. Sige, gusto ko basahin sa King James. Put on therefore as the elect of God. We are the elect of God. Holy and beloved bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering. 13. Next. Forbearing one another, forgiving one another. Kasi minsan nagkakasala tayo eh. Diba nagkakasakitan tayo minsan. Let's forgive one another. Amen. Pastor, di naman nanghingi ng sorry. Di ka lumapit. Amen. Kasi bakit? You are hurting the body of Christ. And you are, kaya nga hindi dapat tayo mag-take ng communion kapag alam mo may kapatid kang
may nainis sa'yo, galit sa'yo, o ikaw mismo, meron kang galit sa isa, o nainis ka sa isang kapatid, lapitan mo muna siya, humingi ka ng tawad, magkaintindi before taking communion. Hindi naman binabawal yun, kapatid. Amen. Kaya nga, ginagawa po muna, nagpe-pray muna tayo sa Panginoon. So, forgive one another as Christ forgave you. Also, do it. Amen. 14. And above all these things, put on charity, love, which is the bond of perfectness. 15 hanggang 17 yan. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Amen. Pastor, tanghali na, alauna na po, magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Yeah, that is one way. That is one way. Matuto tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Kasi bakit? Ginagawa natin to para sa Panginoon. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns. So we will be singing a while later, mga kapatid, hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Can we do that? We will sing with grace in our hearts to the Lord. Meron ako ituturong kanta sa inyo mamaya, mga kapatid. Praise the Lord, everyone. Be natin more in 2024. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done. Amen. So magagawa natin ang lahat ng ito. Tayo po'y papalaot pa. Amen. Sa kalooban ng Panginoon, tayo po'y papalaot pa sa syudad ng Pasay. Anong target natin? At least 10 barangays ng Pasay magkaroon tayo ng gawain. Who knows? Isa ka doon sa magiging leader ng isang barangay. Who knows? Amen. Who knows? Isa ka sa magiging leader ng isang barangay. Pero ngayon, sabi ko, let's work for only 3. The first 3. So I've instructed our camp minister, maghanap ka na ng 3 barangay, kilalanin nyo yung barangay captain, kilalanin yung mga official doon, pupunta tayo sa barangay nila, magkakaroon tayo ng evangelism program doon sa kanilang barangay. Amen. Pwede na gawin yan. Bibigay tayo ng bigas, bibigay tayo ng dilata, kung ano man kapatid, gagawin natin doon. To reach na barangay. At magwawalis tayo doon sa barangay, maglilinis tayo sa barangay na yon, at kung anong gagawin natin sa biyaya ng Panginoon. And then, para lang makapag-establish sa gawain ng Panginoon. Is that good? Is that good? Hallelujah. Praise the Lord. Meron kaming isang inaawit, mapatid. Amen. Sa isang grupo aking pusinalihan, the Philippine Eagles. Praise God. Kahapon nandun kami magkasama at meron kami isang bonding fellowship kami. That's the reason why hindi ako nakasama rin sa inyo sa fasting, kapatid. But I know, I acknowledge the fact, kapatid, that you are here praying and fasting. Amen. Salamat po. At sobra yung aming pong dinaanan traffic. Grabe. Sa Bulacan kasi. Bulacan, kapatid. But, amen. Pag nagpala po tayo ng Panginoon, kailangan natin maging iisa sa lugar na ito, kapatid. Praise the Lord, everyone. This is a song that entitled Pag-isahin Mo. Pag-isahin mo, Panginoon. Ito ang pangarap ko sa atin. Pwede bang ma-post yung lyrics niya?